Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito tayo mula sa lecture. Ipupo muna tayo sa Panginoon. Bigyan mo po kami ng liwanag ng isip, bukas na puso para tanggapin ang iyong salita at aral. Naway maunawaan namin ito at magamit ito sa aming pamumuhay sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Magandang araw, Panginoon. Magandang araw po. Okay. Lecture number 7 po tayo. Simula nung ako'y natasan na magbigay ng lecture after 24 years. So, tagal na panahon, no? Actually po, matatandaan ko. Nung nagsisimula pa lang ako, mga isang taon mahigit. So, that was 1999. Ngayon po, 2022 na eh. So, 24 years. Di ko rin binabanggit. Yun yung panira sa akin. Di ko binabanggit si Kristo. Sabi, sa demonyo yan. Tignan mo, hindi niya kaya banggitin. Anong sagot ko? Naya. Okay, diretso na po tayo sa aral. Medyo, lang po tayo para meron pumasok na nanunood. Meron na po ba? Meron. So, pagpalain yung dalawa. Yung iba, pagpalain din. Kasi yung dalawang nabanggit. Sino yun? Ikaw at si Linda. Kami Linda at si Ate Helen. Helen? Andito si Helen eh. So, nanonood pa rin. Ay, andito na. Doble-doble biyaya makukuha niya. Nandito na, nanonood pa. Okay. Pabasa po ito mula sa libro ng Mateo. Though every Tuesday po nagbabasa kami by the chapter of the Bible. Ngayon po ay nasa 5 libro na kami. So, ganun katyaga. So, ano balak namin? Ubusin yung Biblia. Abay, gusto mo pala magbasa ng libro eh. Pag nagbasa ka ng libro, tama po ba mula page 1 hanggang dulo page? Tama ba? Kasi pag hindi mo binasa lahat yun, hindi mo nabasa yung libro. Tama po ba? Mali. Pwede bang basahin mo yung libro? Kung patalon-talon kung saan-saan. Hindi. Yung po yun. So, nasa 5 libro. Well, anyway po, today, ito po yung tungkol sa Mateo 20. Ano po sinasabi dito, versikulo 26 hanggang 28. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maglingkod sa iba. At kung sino sa inyo mga nagnanais, maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So, yan po yan. Ang Mateo 20 po, tungkol po yan sa mga aral na binigay ni Kristo. Para lang po, kasi hindi natin pwedeng isulat lahat. Kung babalikan natin yung 20 na verse 1, pababa po. Ito po yung mga kung saan nakituloy si Kristo sa iba-ibang mga bahay. At nagbibigay po siya ng aral. Sa isang bahay po, sinabihan po siya ng may-ari ng bahay, dinala yung 2 anak, sabi niya, pagpunta ka na sa kaharian mo, yung 2 mong anak, ilagay mo sa kaliwa, ilagay mo sa kanan. Sabi ni Kristo, walang problema niya. Pero ang problema, hindi naman ako yung magtatalaga kung sino nasa kaliwa ko o sa kanan, kundi ang Diyos o ang Ama. Nung narinig yan ng mga disipulo, nagalit doon sa ina, sa mag-iina. Yan. So, sinaway sila ni Kristo. Sabi ni Kristo, ganito dapat. Ganito dapat, kung nais ninyong maging dakila. Marami po sa atin gusto maging dakila. Ano yung dakila? Kinikilala, pinuno. Tama po ba? Tama po. Tama? Kaya maraming tumatakbo sa politika, nagpapatayan. Yan. Ako po'y tumakbo, talo, okay lang. Yan. Saya po, no? Tatakbo pa ba ako? Tama na yung 2? Ayaw nyo, diwat nyo. Okay? Pero hindi para maging dakila. Kundi para maglingkod. Kaya sayang nga lang po. Dahil hindi po tayo pinalad. Kasi sa politika po, iba ang labanan. Pinipili po talaga yung maraming pera. Kung maraming pera pipiliin mo, maraming ginastos, namumuhunan tawag po nun. Ang tulad po, kung gusto maglingkod, susunod sa batas. Pag sinunod ng batas po, 5 piso lang dapat gastusin sa isang botante. Hindi 500. Yan po yung batas.
kasama po yung mga gagastusin ng puli, pagkain, at lahat. So sa mga tweet, yung mga tulad kong tapat na tatakbo, susunod sa batas, hindi mananalo. Sigurado po yun. Pero bakit sumusubok? Kasi po gusto natin maglingkod. Pero mas pinili po ng mga tao, yung mga taong gustong maging dakila. Yan. Tama po ba? Sa mundong ito, lahat po tayo, miski kahit sino sa atin, kaya tayo napapakabuti dahil gusto natin makapunta sa langit. Tama? Meaning, lahat po tayo. Lahat po tayo, meron tayong inaasahan sa bawat bagay na gagawin natin. Kaya yung mga tao po minsan na akala po natin ay gagawin ng lahat para maging pinuno, maging dakila, maging sikat. Nagkakamali po tayo. Kasi hindi po lahat ng yan, iilan po dyan, o mas marami po, ay hindi naman para maging dakila. O maglingkod. No? Gusto lang maging dakila. Sinabi rin ni Kristo kung sinong gustong mauna, o sinong gustong maging una, being leader, ay dapat unang-unang maging alipin, nakasilbi. Kung makikita nyo sa background po nito, ano yung nakikita ninyo? Paang hinuhugasan. Sa lahat ng istorya po, ano po pinakasikat na paghuhugas ng paa, maliban sa putspa. Ano po? Hinugasan ni Kristo ang paa ng mga disipulo. Siya po ay si Kristo, disipulo po ni Kristo, yung 12, pero hinugasan niya ang paa. So, anong sabi niya rito? Kung gusto mo maging una, maging leader, dapat maging alipin ka. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Tama po ba? Bigyan mo kayo lahat ng kabaliktaran. Pag meron po bang pinuno, mayor, presidente, gobernor, lahat ng mga pinuno. Ayan. Sino po ba dapat ang magprotekta? Sila? Proteksyonan ng tao? O tao proteksyonan sila? Sino po? Sila. Sino maraming bodyguard? Sila. Di ba baliktad? Pag umarang kayo sa daan, hinarang niyo yung sarili nyo, kotse nyo, dadaan sila. Anong mangyayari? Maggay kayo ng mga bodyguard noon. Tama, mali? Kala ko ba parang maglingkod? Kala ko ba ialay ang buhay? Yung pala, yung buhay mo pa maalay. Tama, mali? So, iba po. Iba po ang turo ni Kristo. Alam niyo po, ang problema po sa atin, mali ang turo. Yan po yung sinasabi ko kanina prior sa lecture. Marami pong turo ng simbahan. Tinuturo po, everybody must be a servant of Christ. Tama? Tama po? Kaya namin servant of the Lord. Di mali yun. Tama po? Tama ba? Pero hindi yun ang turo ni Kristo at hindi yun ang gusto ni Kristo. Dahil si Kristo po, Diyos yun. Meron siya kapangyarihan, meron siya kayamanan. Lahat po nasa Kanya. Ang kailangan niya, tinuro niya, ito po ang totoo, hindi servant, kundi brothers and sisters. Hindi niya kailangan ng servant. Ang trato po ni Kristo sa lahat ng tao po ay kanyang kapatid. So may degree yan ng pagkakalapit. Mas aba ka, mas api ka, mas malapit. Ikaw, kay Kristo. Alam niyo po, si Kristo po, marami pong binrate na religious rule. Yan. Kasi po, bakit? Kay Kristo po, yung mga aral na yan, napakahirap sundin ng tao. Bakit? Puro do's and don't. Don'ts and do not. Puro do not. Do not kill. Do not steal. You have no other God. Walang mali doon. Binago lang ni Kristo yan. Kaya binago niya. Puro don'ts,
sa buong buhay nyo. Simplified teaching. Kapalit ng maraming wag, ay isa lang ang gagawin mo. Gawin mo to. Kesa yung wag. Bakit ang mga tao, lahat ng bawal ang sarap gawain, di ba? Tama, mali? Lahat ng bawal, di ba? Uy, huwag niyong sukitin yan sa kapitbahayan. Ako, maniwala ka. Ang haba ng panungkit, hindi takot manguha ng bayabas at may bayabas. Di ba? Tama, mali? So, sa mga tweet, no? The teaching nung iba, hindi ko kinu-question. But si Kristo mismo nag-question. Kaya nga pinalitan eh. Ang hirap kaya. O sino nakakasunod sa 10 Commandments po? Sige nga, taas ang kamay. Wala. 10 dunat yun. Sabagay, mas marami sa dunking. Di ba? Favorite mo yung dunking, bata? Si Kristo isa lang eh. Do. Love. Tama, mali? O, tapos hirap na hirap kayo kay Kristo. Sino kaway ni Kristo? Yung mga pariseo, yung mga nagbibigay ng aral, yung mga turong galing-galingan, no? Di ba? Si Kristo po, kasi ang paniniwala niya, yung pag-ibig nagtatranscend yan overrule. Alam niyo ibig sabihin ng Tagalog noon? Yung pag-ibig ko, tinatakluban niya yung batas. Pero never yung batas tatakluban niya yung pag-ibig. Pwede mo bang iutos, magmahal ka, bawal sa tao ang hindi magmahal? Pwede ba yun? Oo. Kaya nga hindi magawang rule. Kundi, yun ang inutos ni Kristo na gawain natin lahat. Okay? Hindi nyo maiintindihan to dahil takot kayo sa religion. Tandaan niyo po, kaya napako si Kristo. Rebellion ng kaso sa kanya. Sa Roman Empire at saka sa simbahan. Tandaan niya, ha? Simbahan po kalaban niya. Oh, ako na maawain nyo. Naaway yung simbahan, no? Si Kristo po unang nangaway, hindi ako. Diba? Ang tawag niya sa mga pariseo ko ay hipokrito, mapagkunwari. Diba? Hindi po siya nagpunta rito para i-abolish yung idea ng batas ng Diyos. Inayos niya po to. Actually, gusto niya pong baguhin na ang tunay na maka-Diyos ay hindi through religion. Pero sa pagkakaintindi ng tunay na Diyos. Eh, sabi ko nga sa inyo, mali pa lagi interpretasyon eh. Matakot ka sa Diyos. Lahat ng kinakatakutan, nilalayuan. Kinasusuklaman. Tama? Eh, paano kayo maniniwala katakutan ng Diyos? Kung inalapat mo yung turo ni Kristo, mahalin mo ang Diyos. Di ba? Sinabi ni Kristo mo yun? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang abangong kapatid. Tama? Sinabi niya bang matakot ka sa Diyos? Pag natakot ka sa Diyos, parang sementeryo sa gabi yan, ayaw mong dumaan. Baka may multo. Tama, mali. So, sa mga tweet po, no? Sa ating lecture po, no? Medyo iniksi ako kasi po hindi maarok ng isipan ninyo. Ang pagiging reliyoso po ay nakakatulong, pero hindi po yan maghahatid ng tunay na katotohanan. Kaya kayong maraming problema sa buhay dahil hindi nyo alam ang inyong patutunguhan. Patunay po, kung very interesting po sa inyong inyong nadidinig, hindi kayo aantukin. Alam niyo po, kahit anong simbahan, pinasok ko na. Lahat ng sermon po, pinakinggan ko. Pinakinggan ko talaga. Letter for letter. Pati yung in-between the lines na tinatawag. Kaya alam ko kung ano totoo. Sabi kasi ng teacher ko sa math ng elementary ako, huwag kang kukurap pag nagtuturo ng mathematics. Kasi pag oras na kumurap ka,
hindi mo na maintindihan. Kaya mga estudyante, nung panahon ng module, ibibigay sa inyo yung module, sasagutin nyo, wala kayong masagot. Bakit? Walang teacher na nagtuturo. Ngayon po, pag may taong nagsasalita, sa harapan ninyo kahit saan, ako po, wala lang ako sa baba, pero nakikinig ako at nagbibideo ako sa taas. Lahat po na nagsalita dito, lahat ng mga bago, may video po ako, yun, sinend ko na sa kanila. Akala nyo kasi, lahat na nagsasalita, baliwala yan. Hindi. Tignan nyo. Ano yung aral sa kanya? Ano yung aral na susundin mo at hindi mo susundin? Ganun din sa akin. Kung may mali ako sinasabi, huwag nyo sundin. Huwag nyo paniwalaan. Pero pakinggan nyo. Kung gusto nyo kilalanin ng kaaway, dapat kilalanin mo ang kakampi. Kasi hindi mo makikilala ang kaaway kung hindi mo kilala ang kaaway. Hindi mo malalaman ang kakampi kung hindi mo kilala ang kakampi. Tama ba? So dapat yung dalawang bagay na yun, alam mo. Paano ka magiging eksperto ng pag-ibig kung di ka nabigo? Paano malalaman ang tunay ng pag-ibig? Isang beses ka palang umibig. Tapos kung iniwan ka, pinagpalit ka sa iba. Galit ka na sa pag-ibig. Mali ka lang ng pili. Hindi problema yung pag-ibig. Kasi sinabihan ka naman noon pa eh. Di ba? Pag hindi ka pinakikilala kasama ng marami, nakikita kasama, ibig sabihin, tinatago ka para hindi siya makilala ng marami. Marami naman sign, di ba? Pero ang problema nga, tulog-tulugan, bulag-bulagan, bingi-bingihan. Sa katotohanan. Tama po? Meron po ba akong isang sinabing mali? Ayan. Lahat po ng sinabi ko po nasa Biblia. Pwede po magtanong. Ako lang po nagre-lecture na pwedeng tanongin. Kahit anong oras at anong tanong. May tanong? Miski kayo po nanonood, may tanong? Wala kayong tanong? Sa kasalukuyang gobyerno natin sa umiiral na sistema, saan yung mga nakalaan, imbis na siya nasilingkod, siya pinaglilingkuran. Paano kaya, ano magiging suggestion mo para sa Hindi lang po ngayon. Hindi lang po ngayon. Tanong po kasi paano daw yung ngayong gobyerno, ano magiging suggestion para siguro magkaroon ng pagbabago sa mga darating na panahon. Concise natin yung tanong. Una po muna, ipaklaro po natin, hindi lamang yan ngayon. Since time immemorial po na inimbento ang gobyerno, nagkaroon na po ng problema. Sa panahon pa ng mga Romano, naging politika nga po eh. Kaya ang politika po ay isa pong tatlong evil yan. Isa po yung politika. Bakit po? Kasi po ito ay control issue. Kinokontrol ang mga tao para masunod ang gusto ng mga namumuno. Dapat po, ang mga namumuno titignan ang kapakanan ng mga tao. At yun ay paiiral. Hindi yung gusto nila. Tama po ba? So, sa mga tweet, ano po ang suggestion sa namumuno? Matawid lang po tayo. Dapat po tayong mga bumuboto. Kasi patuloy po tayo nagiging mangmang at walang kaisip-isip sa botohan. Patuloy tayong bumuboto ng mali. At pag nanalo po yung mali, tuloy-tuloy po yung mali. Bakit? Sabi nila, hindi naman sila yung gumawa. Pero sila po yung nagpwesto sa mga tao sa COMELEC. May siya pumipili ng bibilang smart party at marami pang iba. So nagsisimula po yan. Paano kaya ako may botohan tapos dahil nagagalit na tayo sa sistema, walang bumoto kahit isa? That is a failure of election, sampal sa mukha yun. Hanggang hindi kayo nagbabago, hindi kami lahat boboto. Eh bakit? Eh sabihin nila sila pa rin. Bakit? Di ba sila pa rin? Kung anong magustuhan nila, sila pa rin namamayanit, namumuno. Tama po ba? Eh ang problema nga po, nagpapatalo tayo. Namimili tayo ng, kaysa wala, sayang boto natin eh. Hindi pumunta ka sa botohan, hindi pumunta ka, pero wala kayo boboto. Di ba? Kailangan isang palang katotohanan. Tama po ba? Di ba? Boto tayo ng boto eh. Tapos, lahat po tayo may kasalanan. Pati ako. O bakit? Di ko kayo nakumbinsi lahat eh. O di ba? Kasama ko naman. Kinukumbinsi ko na ako lang iboto eh. Bumoto pa rin ng 8 eh. Sabi ko, ako na lang eh.
Mahal na mahal ko pa naman yun. Tapos 8 minuto, bilistahan pa ako eh. Hindi pa po na ako. Yoko lang. Hindi mo naiintindihan talaga yung aral eh. O, di ba? O, 8 kami. Yung 7 minuto niya, panalo. Ako lang talo. O, ako lang hindi naglabas sa 500 eh. Di ba? Totoo naman yan. Siyempre, tatanggi nila yan. Hindi, tanggi nyo. May Diyos naman nakakakita. Ako alam yung totoo, hindi. Tama po ba? So, kung gusto nyo talagang mauna, maglingkod kayo. Ako po, naglilingkod. Paano mo masasabi yan naglilingkod ay naglilingkod? Unang tanong, pag ang isang tao po ba ay ginagawa niya yung gawain niya, janitor, naglilinis siya, mabuting tao ba siya? Hindi. Kasi po, pagdating ng hapon, tapos na po ang isang araw, pagdating ng kinsyena, susweldo po siya. Mabuting tao ba siya? Hindi. Yung driver po, nag-drive. Inatid ka sa patutunguhan mo, mabait ba siya dahil inatid mo? Hindi. Kasi magbabayad ka ng pamasahe. Binigyan mo siya ng trabaho, binigyan mo siya ng pagkakakitaan. Tama po ba? Lahat po na nagtatrabaho, hindi po yan naglilingkod. Yan po ay sinusweldohan. Kayo po nagbibigay ng buhay sa kanya, tayo po nagbibigay ng kanyang hanap buhay, tayo po nagpapakain sa kanya. Lahat po ng sinusweldohan. Lahat po na naglilingkod ay hindi nyo kayang sweldohan. Hindi nyo kayang sweldohan. Ako po, hindi po ako nagpapabayad sa aking gawain. Bakit? Ito po'y galing sa Diyos at hindi kaya ng pera nyo tapatan ang kaalaman ng Diyos. Wala po itong halaga. Hindi sapat yung naiisip ninyong halaga. Yung po ang tunay ng paglilingkod. Ang tunay ng paglilingkod po ay hindi nyo kayang tapatan ng kahit anong yaman ninyo. Ang tanging nyo lang po kayang tapat sa pagtunay ng paglilingkod ay pagmamahal. Huwag na ako, marami na akong nagmamahal sa akin. Yung mga tinuturo nating mahalin nyo. Yung abang kapatid ni Kristo, sinasabi niya. Yung mga kawawang tao. Yung po ang tunay ng paglilingkod. Sino sa inyo po, ang ilang beses na bumalik dito at hiningan ko ng bayad? Kahit isa lang po, itigil na akong manggamot. Kahit isa lang. Wala. Sino po dito ang ilang beses na nakarating? Taas ang kamay lang. Kayo, hindi. So, marami-rami. Siningil ko ba kayo kahit minsan? Hindi. Yung po ang tunay na paglilingkod. Pero lahat po, miski ako po, pag gumawa po ako ng bahay, sisingilin ko kayo. Dahil trabaho ko yun. Kontraktor po ako eh. So, hindi ako naglingkod, nagtrabaho ako. Pero sa paggagamot po, nagbibigay po ng Diyos ang kapangyarihan sa para sa pakinabangan natin lahat. Yun ang tunay na paglilingkod. Sa pagtuturo po ng salita ng Diyos, wala po akong makukuha dito. Baka may kaaway pa akong makuha. Pero tatandaan niyo po, ito po ang tunay na paglilingkod. Ikaw yung magpapahuli. Kayo na mayaman, ako na mahirap. Ikaw ang magsasakripisyo, handa mong ibigay ang inyong buhay. Iaalay ang buhay. Ano? Basahin niyo. Paulit-ulit niyo po, napaka-importante po ng aking isinishare sa inyo. Sinabi po ng Diyos yan, bali walang mahalin, tulungan ng iyong mga mahal sa buhay. Kasi makakabalik yung pagdating ng araw. Kaya kayo, hindi ko kayo sinisingin. Para ang magbabayad ng lahat ng paglilingkod na ginawa ko sa inyo ay ang Diyos. Ganon din po kaya. Darating ang panahon, hindi po masama magtrabaho. Darating ang panahon, hindi masama ang kumita. Pero darating ang panahon, kailangan maglingkod kayo sa inyong kapwa. Maglingkod kayo ng walang bayad. Maglingkod kayo ng totoo. Di ba? Pag sinabi, volunteer, baka may gusto mag-volunteer dyan. Mag-volunteer kayo. Magbuhat ng basura, maglinis ng kalye, maglikos ko sa eskwelahan. Yun ang paglilingkod. Yung walang bayad. Hayaan nyo na, marami magkakapera dyan. Hayaan nyo na sila. Kahit lahat ay gumagawa ng mali, nag-iisa ka na lang gumagawa ng tama. Okay lang yun. Tama po ba? So, sa umagang ito, naway, naiintindihan po ninyo yung sinasabi ng Kristo na kung
nais mong maging dakila, maglingkod sa iba. Kung gusto mong mauna, maging alipin ka muna. Sapagkat si Kristo ay yung anak ng tao, rito hindi para paglingkuran. So, huwag na kayong maging servant ni Kristo. So, puro naman kayo servant of the Lord eh. Marami na yun. Marami na yun. At Lord yun eh. Pero wala pong servant of the poor. Dahil yung dapat mga servant of the poor na politiko, hindi po totoo yun. Kumikita po sila. May sweldo ang politiko eh. Huwag tanggalin na yung korupsyon. Sweldo na lang. May sweldo sila. Tama, mali. So, hindi po sila naglilingkod. Ngayon, kung yung sweldo nila, binibigay pa nila sa mahirap, yun, naglilingkod na sila. Pero hindi. Tama po ba? So, kung hindi nila kaya gawin, pwede nyo po bang gawin? Pagyaman ko po, hindi mo kailangan yumaman. Noong panahon ni Kristo, lahat ng kausap niya po mahirap. Walang nakikinig sa kanyang mayaman. Lahat ng mayaman, lahat po ng mga kilalang tao, kaaway niya. Parang ganito, mga pangkaraniwang tao lang. Mga mahihirap. Ngayon, mang siguro kayo. Pero darating ang panahon, pag dumating yung challenge na yan, may iisip nyo, uy, ito na yun. Pagkakataon, maglingkod. Lingon kayo sa kaliwa. Lingon kayo sa kaliwa. Lingon na, kaliwa. Tingnan mo yung katabi mo sa kaliwa. Tingnan mo yung katabi mo sa kanan. So, nakita mo na. Isipan mo siya ng paglilingkod na mabuti. Paano siya paglilingkuran? Wala. Kasi wala siyang pangangailangan. Tama? Lingon ka ulit sa kaliwa. Lingon ka sa kanan. Isipan mo siya na masama. Ang dali. Ang dali. Bakit? Dahil ang paglilingkod po manggagaling sa pangangailangan ng isang tao sa labas nyo. Pero ang paggawa ng masama sa inyo, manggagaling. Kaya napakadali. Ang kasamaan po nanggagaling sa bawat isa. Pero ang paglilingkod manggagaling sa pangangailangan ng bawat isa. Wala po nagturo niyan. Kaya huwag kayong humindi pag mayroong nangangailangan. Dahil hindi lahat ng panahon ay nangangailangan ng tao. Sana po maging tagapaglingkod tayo ng Diyos, tagapaglingkod ng tao, dahil yun ang gusto ng Diyos. Maraming salamat po.